Hello guys! Kasama ko na naman yun si Sis. Yes. Bagong dating siya dito sa Hong Kong. So, may nagtanong kasi kung ano yung mga test na ginawa pagdating mismo dito sa Hong Kong bago mag-proceed sa employer. Kailangan mo nang i-test dito. Maliban sa medical sa Pilipinas, pagdating dito, mayroon pa rin. So, syempre, iba talaga pag yung baguhan ang tanongin natin kasi tayo matagal na akong last na dumating dito sa Hong Kong. So iba yung ngayon, mas mabuti yung updated yung bago. So tanungin natin si Sis kung ano yung mga test niya nung dumating siya dito. Kailan ka dumating dito, Sis? 2024. Last year lang. Opo. So ano yung mga ginagawa sa'yo pagdating mo dito? Nag-medical ako ulit. Kinunan ako ng dugo, ihi, tsaka x-ray. Yun lang yung kinuha sa'yo? Opo. Oh, mabilis lang ba? Mabilis lang. Tapos kuha naman kagad yung result. At okay naman yung result. Yun, balik ako ulit sa agency. Hintay ako na kukunin ako ng amo ko. Paano pala yung sis, yung ID? Yung ID, isang buwan pa yun kukunin. Pero nag-apply kayo agad pagdating mo? Opo, nag-apply po ako ng tawag nito, ng Hong Kong ID. Sinamahan ka ng agency papunta sa immigration. Hong Kong ID, tapos ang naalala ko kasi noon, ayusin agad pagdating mo yung Hong Kong ID mo, mag-apply na, magpagawa, then medical agad, tapos i-pick up na ng amo, di ba? Opo, yung amo ko po kumuha ng Hong Kong ID ko. 1 month pa pala yung Hong Kong ID. 1 month pa yun bago makuha sa agency. So bibigyan ka muna yan, di ba, yung temporary na paper O, na... bali parang Xerox yan. Oo, kasi bawal kasi dito pag-gala-gala na wala kang ID. Opo. Uhulihin ka talaga ng mga pulis. Baka matsyempuhan ka, tanungin May mga ka. checking kasi dito, kahit saan meron. Oo. Naglalakad ka dyan, bigla kang lapitan, tanungin ka kung ano, halimbawa lang kung may something. Tapos tanungin ID mo, wala kang ID, Oo, hindi wala pwede, kang may wala kang sagot. ID. So, ano pala, kumusta na yung kumusta na yung stay mo dito sa Hong Kong? Okay naman ako, mga ilang buwan. Nagulat nga ako ilang buwan pa lang ako dito sa Hong Kong. Yung sahod ko, dinagdagan ng amo ko. Wow. Tapos yung allowance ko, binigyan ako ng allowance, tinanggap ko rin kasi sabi daw ng amo ko, appreciate niya daw lahat ng ginagawa ko dito. Kahit day off ko, minsan napupursige akong magtrabaho, pasalamat niya daw yun sa akin. May bonus ka na agad. May bonus ka agad. Ayun, tuwang-tuwa naman ako. So, yung sahod mo na dinagdagan, magkano na yung sahod mo lahat sa peso, ipag i-convert? Dati kasi yung sahod ko 4.8 lang. So, parang sa Pilipinas, 35 to 36 yun. Oo. Ngayon, tumaas na, ginawa ng amo kong 5.5. Naging 40,000 na yun. Tapos may allowance pang binibigay yung mga amo ko. Yun. Mga ano na yun 40 up na yun. Nakaabot ako ng 40,000. Wow, good. Galing. Oo, swerte naman ako sa kanila kasi kahit papano, kahit daming trabaho, at least busog lagi. Tapos may pera pa. Ayun, tuwang-tuwa ako sa kanila. Hindi rin ako yung sinasabi nilang tinatawag na helper talaga. Parang sabi nila, parang pamilya na talaga sa loob ng bahay. Magaling. At least, nakatagpo ka ng amo dito sa Hong Kong na mabait. Kasi, hindi lahat swerte sa amo. Yun na nga, wala pa nga isang taon, nagsasabi na sila na aabot ka pa ba ng 6 years, kaya mo pa ba? Wow. Sabi ko, titingnan natin kasi wala pa akong isang taon. Depende. Kung maganda lang yung katawan, healthy tayo, sige, tuloy natin. So, for na lang din, update na lang din, magkano nga yung nagastos mo sa medical pag alis Pag mo? sa medical, doon sa Pilipinas, yung magagastos mo lang yung 3.6. Pero pag halimbawa na hindi ka pasado sa iba, dagdag ka naman ng dagdag na bayad ulit. O hanggang mag-physically fit ka? Yun. Kasi ako, 3 beses ako pabalik-balik. Problema yung ihi ko. Ayun. Mga nakailan ka? Magkano? Nakatatlo. Kasi hindi pwede 4. Pag 4 talaga, bibigyan ka na ng request nyo. Titingnan ko anong nangyari. Baka meron ka daw sakit sa kidney. Sa awa ng Diyos, na complete din.
Good. Naka-okay rin hanggang sa nakarating ako dito. Eh, by the way, ano nga pala yung agency mo sa Pilipinas? Sa agency ko naman sa Pilipinas, Godswell Placement Oh. Incorporation. Diyan po lang yan sa tabi ng SM Delgado. Di ba taga Iloilo ka, di Oo, ba? maganda lang kasi dyan sa Iloilo, hindi ka na pupunta ka lang ng Maynila pag halimbawa magre-report ka na pupunta ka na ng Hong Kong. May visa ka na, Oo, may pero- plane ticket ka oo, na, hindi ka na yun. gagastos doon. Pero dun sa atin sa Iloilo, pamasahe lang na magkano lang yung pamasahe papunta dyan sa SM Delgado. Yun lang. Yung agency mo dito sa Hong Kong, ano naman? Yung agency ko dito sa Hong Kong, Viva Employment and Services Corporation. Yan po yung agency namin dito. Mamabait yung mga may-ari. Walang problema sa kanila. Wala yung sabi mong, Approachable sila. walang tsaka sabi yung helpful. kakampihan yung isa. Oo. Kailangan panigan yung isa, panigan ka Galing. rin. Ganon, wala yung pinipili yun. Kaya okay na okay rin ako sa agency namin. Good. Eh, balik tayo dun sa gastos. 36? 36. 3.6 sa medical, ano pa? Yung processing fee mo, 15,000 talaga yun, fixed talaga yun. Oh, 15,000. Pero yung pamasahe magpapuntang Maynila, sa'yo talaga yun. Pero pag magsahod ka naman dito sa Hong Kong, bawi ka naman. May sobra pa naman sa'yo. Oo nga. Sa isang buwan, sobra pa yung sahod mo Oo. sa nagastos mo, di ba? Opo. Kahit na ex ka pa or first time mo. Hindi ka naman magsisisi doon. Good. Swerte yan lang talagang pagpunta ng Hong Kong dito kasi nga maraming gastos, pera talaga ihapon mo, pupunta talaga dito. Lalo walang effort. libre. Hindi katulad sa Middle East, lahat libre. Yes. So, Shout out rin yan sa mga pamilya ko sa Pilipinas, sa bata ko nga tama Maldita, sa nanay ko, pag sa mga pakisaan ko dahil sa may Kabukaw Norte sa Barbara. Hindi lang mo kabalakas ako, di okay lang ako, always happy, okay? Thank you man sa kay Ceci, sa vlogger nga si Ate Shell. thank you din sis. Nalispatan niya naman kung hindi na ako kalabot. Okay, bye-bye! Mag-turn kita sa view. Sa mga viewers dyan nga maglantaw karon. Okay. Thank you, Ged. Bye-bye. Bye guys. Thank you.